May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Ito yung ayaw mong pinag-uusapan, pero pag nasimulan, ayaw mo nang tigilan. At ito na nga ang ating main confession. At basahin na natin ang unang part na galing sa ating letter sender for tonight. Dear DJ Main, tawagin mo na lang akong M. 25 years old at graduating student sa isang university sa Manila. Naglakas loob ako sumulat sa iyong programa noong napanood ko ang isang episode mo tungkol sa magkaibigan na hindi nagkatuluyan. Parang nakaka-relate kasi ako. To be honest, bago pa lang akong nakasubscribe sa YouTube channel ninyo, pero nag-decide akong sumulat para kunin ang opinion mo sa problema ko. Narito ang aking kwento. Simula pa lang nung college, may isang lalaking naging malapit sa akin, si Archie. Mabait siya, matalino at masarap kausap. Crush ko na siya noon pa lang, pero taken na siya. So ako, tagatanggap lang ng kwento. Tagapunas ng luha, side character sa love story nila. Isang gabi, bumaliktad ang mundo. Nag-away sila ng girlfriend niya. As in, grabe! Sigawan at iyakan, at dahil ako ang laging takbuhan niya, tinext niya ako. Andyan ka ba? Pwede ba akong pumunta dyan? Dumating siya nabasa sa ulan, parang eksena sa pelikula. Niyakap niya ako ng mahigpit, yung tipong parang ayaw na niyang bumitaw. Ramdam ko yung init ng dibdib niya. Sa katawan ko, yung yakap niya may lungkot, pero may init. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta naramdaman ko na lang ang labi niya sa leeg ko. Mainit. Mabigat ang hininga niya. Sa bawat haplos niya ay nawawala yung guilt ko. Ang init ng palad niya sa balat ko dumudulas at gumagapang. Hanggang sa pareho na kaming walang saplot. Binigay ko ang sarili ko sa kanya. Buong gabi niyang pinunuan yung pagkauhaw ko sa atensyon niya. Minsan talaga may mga gabing hindi mo alam kung kasalanan pa ba ito o ginawa ito ng universe para mangyari. May mga yakap na alam mong mali, pero tinanggap mo pa rin. Kasi sa sandaling iyon, yun naman talaga ang totoong gusto ng puso mo. Kaya naman sa mga katulad ni M na may damdaming hindi maipaliwanag, itong kantang ito ay perfect na perfect sa inyo. Kaya pakatutukan nyo ang ating part 2. Mamaya na yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At para naman sa part 2 ng ating main confession for tonight, ito na nga ang istorya ni M. Ang sabi niya, marahan siya nung una. Parang sinisigurado kung okay lang ako. Pero nung sinabi kong gusto ko to, doon siya naging mapusok. Paulit-ulit niya akong tinatawag sa pangalan ko habang kinikilos niya yung katawan ko na parang sinasaulo niya. Tumigil ang oras para kaming nagkaisa, isang huling sandali ng pagmamahal na matagal ko nang inipon at hinintay. Pero ito na ang masakit, DJ Main. Kinabukasan, umuwi siya, bumalik sa girlfriend niya. Ako, naiwang nakahiga, walang saplot, habang amoy ko pa rin siya sa bedsheet ko. Pero wala na ang mga yakap, malamig na ang aking pakiramdam. Yun na siguro ang sandali na para sa akin. Isang gabi lang, isang kasalanan na ang tagal kong inasam. Paano ko ba siya makakalimutan? Paano ko buburahin ang gabi kung saan yun lang ang sandaling naging akin siya? Payuhan mo naman ako. From M.
At abangan nyo ang aking ibibigay na advice para kay M sa kanyang main confession. Kaya ngayon pa lang mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel 92.3 FM Radio Manila dahil mamaya 11:30 magla-live tayo dyan. At gusto ko lang batiyan ang ating mga ka-vibes, ang aking mga supporters. Ayan, na nakikinig sa atin habang sila daw ay bumabiyahe. Andyan si Arvin Albestor, George Oxon, Sandy Jubilo, and Coronasyon sa Biduria. Ayan, huwag kang bibitaw baby ko ha. Ako'y magbabalik. Dyan ka lang. At ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At kapiling mo pa rin ang baby mo pagdating sa radyo ang nag-iisang DJ Main for the main event. At ngayon ay nandito tayo sa ating main confession na kung saan kanina binasa na natin ang ating part 1 at part 2 ng letter ng ating letter sender sa kanyang confession kay DJ Main. And para i-recap lang natin ang kanyang confession, siya si M. Siya ay isang babae at siya ay may crush na lalaki which is si Archie. Pero sad to say, si Archie ay in a relationship. Then dumating ang isang araw, sila ay nagkaroon ng problema, nagkaaway ng kanyang girlfriend at ang kanyang takbuhan ay si M. At yun nga, dahil sa pangyayaring iyon, yung gabing iyon, yung isang gabing iyon, may nangyari sa kanila. At doon sa gabing iyon kinabukasan, talaga namang nadurog ang puso nitong si M kasi nabalitaan niyang bumalik na ito sa kanyang girlfriend at hindi na nagparamdam sa kanya. Iniwan na lang siya na parang walang nangyari. Parang same na same ito sa ating confession kagabi, pinagkaiba lang. Babae naman ang nang iwan dun sa lalaki na ginamit siyang option. Bakit may mga ganyang tao, no? Ewan ko ba, pero talaga nangyayari yan Kasi para matuto tayo. Kasi kung lahat ay pabor lagi sa atin, lalo na pagdating sa isang relasyon, lahat ay perfect, hindi tayo matututo niyan. At ito nga para kay M. Naiintindihan ko kung bakit mabigat sa puso mo yan. At hindi madaling kalimutan ang isang gabi na parang matagal mo nang hinintay pero sa huli ay hindi pa pala para talaga sa'yo. At ang totoo yung tinatawag mong sandali, halo yan ng matagal nang may damdamin. Tulad nga ng sinabi mo noon pa lang may pagtingin ka na kay Archie. Talagang hinantay mo itong pagkakataon na ito na mangyayari. At may halo na rin ng init ng emosyon at pagnanasa. Pero kasi sandali lang talaga siya. Hindi siya pang matagalan. At hindi mo dapat gawing basihan ng buong pagkatao mo o ng halaga mo bilang tao yung nangyari sa inyo ni Archie dun sa isang gabing iyon. At sa nakikita ko, ginawa ka lang ni Archie na parausan para sa isang gabi lang para sa kanya. Kumbaga para lang marilis niya yung galit niya doon sa pinagdadaanan nila ng girlfriend niya. Ikaw yung naging escape niya imbes na harapin niya ang problema dito sa girlfriend niya. Pinaligaya niya ang kanyang sarili sa time na siya ay sabihin na natin bad trip, galit. Kaya ikaw yung naging emergency escape niya. Pero it doesn't mean may feeling siya dun sa pagtatalik ninyo o dun sa pangyayari na ginawa ninyo. Oo, sa'yo meron. Pero para sa kanya, wala. At yun ang totoo. Alam mo, ang mga lalaki kasi, nature na sa kanila yan. At kaya nilang makipagtalik sa kahit sino pa na babae na wala silang emosyon o feelings na nabubuo. Unlike sa ating mga babae, na bumibigay tayo sa isang tao pero may nauna nang nabuo na emosyon sa atin para dun sa taong iyon. Kaya nga tayo pumayag na may mangyari kasi gusto natin at may feelings tayo dun sa tao. Yung mga lalaki, wala yan. Pang-init lang
ang kanilang ginagawa sa mga babaeng kanilang tinitikman, lalo na kung in a relationship talaga sila. Kaya yung nangyari sa inyo ni Archie, naku, wala lang yun. Talagang dinidiin ko yan sa'yo para ikaw ay matauhan. Hindi mo naman pwede kalimutan yun. At hindi na yun mawawala sa iyo. Kumbaga, lagi mo nang iisipin yan, bit-bit mo na yang memories na yan, yung moments na nangyari sa inyo. Kumbaga, one of the book na yun. Pero, pwede mo itong gawing lesson learn. Lesson learn, lalo na ikaw ay babae. Yung nangyari sa inyo, gawin mo siyang lesson learn na sa ganon. Kung may makilala ka man ulit na lalaki, magiging matalino ka na. Sa susunod na ikaw ay magiging marupok sa time na ikaw ay tinutukso ng init. So ngayon, ang una mong gawin, is accept. Accept na hindi talaga siya para sa'yo at hindi siya sa'yo. Di ba nga ang sabi, at lahat naman tayo pinagdaanan natin to, lalo na kung tayo ay nagmo-move on. Ano ba ang unang ginagawa pag nagmo-move on? Acceptance ang unang hakbang o unang ginagawa natin. Hindi mo mabubura ang gabi, pero pwede mong baguhin kung paano mo siya titingnan. Hindi bilang simula ng isang love story, kundi bilang ending ng isang ilusyon lamang. At huwag mong i-romanticize ang nangyari. Kasi yung utak natin makulit yan eh. Mahilig i-replay ang mga magagandang parte at kalimutan yung mga masasakit. Kapag naaalala mo siya, isama mo rin sa alaala mo yung pag-iwan niya sa'yo. Yun yung idikdik mo sa sarili mo. Para mawala sa isip mo yung hoping at maiwan sa isip mo is yung realidad na nangyayari at kung ano talaga yung totoo. At importante din, i-redirect ang energy mo. Sabi ko nga kagabi, uulitin ko lang, hindi lahat ng tao deserve ang ating atensyon, lalo na kung walang maibibigay na peace ito para sa atin. So piliin mo kung ano ba yung mga nararapat para sa atensyon mo. Dahil yung atensyon natin, very priceless yan. Kumbaga, ang energy ay sobrang importante yan sa isang tao, mahalaga yan. Kaya spend it wisely. At lahat ng oras at atensyon mo, na binuhos mo sa kanya, ngayon, bawiin mo na, ibalik mo sa sarili mo. May projects ka, goals, friendships. Ayan, kailangan mo sila, ang support system mo. Punuin mo ang sarili mo hanggang wala ng puwang para sa kanya. Maging busy ka. Huwag kang magmukmok kasi the more na nagmumukmok ka, lalo na kung ikaw ay mag-isa sa kwarto, talaga namang maaalala mo lahat ng mga yan. So ang gawin mo, i-busy mo ang sarili mo sa mga bagay na importante at mahalaga para sa'yo. Mag-gym ka, labas ka with your friends, magpaka-busy ka. Yun ang isang step din para makalimutan mo siya, ma-divert ang attention mo. Tapos kontrolin mo yung mga makakapag-trigger na maaalala mo siya. Like example, kung may lugar kayong pinupuntahan, lagi niyong tinatambayan o may nabuo ng memories doon, wag mo nang subukin munang pumunta doon. O mga music, minsan kasi 'di ba? Aminin niyo, may marinig lang tayong music na nakakapag-relapse sa atin. Kasi nga, kaya tayo nagre-relapse kasi may naalala tayo on that specific music na yun, yung taong kasama natin o favorite niya yung music na yun o yun yung kanta habang kayo ay nagda-drive, nagbabanding, iwasan mo muna yun. Yung scent na bumabalik sa alaala, isa pa yan. 'Di ba? Palitan mo kung ano yung scent o yung amoy ng bedsheet mo that night nang kasama mo siya. Mag-iba ka. Ibahin mo pati yung mga ayos ng higaan mo. 'Di ba? Magpalit ka ng bedsheet ng talagang makakawala o makakatulong na hindi mo siya maalala sa mga nangyari sa inyo nung gabing iyon. Iwasan mo na. Kumbaga, hindi naman ito takot.
ito ay self-protection para sa sarili mo. Kasi in time, pag ready ka naman na, kaya mo nang harapin yung mga yan. At gumawa ka ng closure kahit wala siya. Yes. Minsan ang closure ay hindi naman conversation na kailangan mong harapin yung tao, pag-usapan ninyo ano ba yung nangyari sa inyo. Kundi desisyon ito. Desisyon na hindi siya worth it at di mo na siya deserve. At lalong hindi mo talaga siya deserve. Kasi in the first place, siya ay may ka-relationship. Siya ay may girlfriend. Desisyon na mas bigyan ng importansya ang sarili mo at mas mahalin mo ito. Kung mahal mo siya, dapat mas mahal mo ang sarili mo, di ba? Kung willing kang piliin siya, dapat. Kung bibigyan ka ng chance o bibigyan ka ng pagkakataon, sino pipiliin mo, siya o sarili mo? Dapat mas piliin mo ang sarili mo. At iwasan ang what if trap. Yung what if trap na yan yung kapag iniisip mo yung paano kung single siya? Paano kung may chance kami? Tandaan mo, wala sa what if ang tunay na buhay. Nasa what is. At sa what is ngayon, taken siya. At hindi kanya pinili sa dulo. At iyon ang totoo. So ngayon, patawarin mo rin ang sarili mo. Hindi ka masamang tao dahil nangyari yun. Tao ka lang na nagmahal, naging marupok, nadala ng pagkakataon. Pero ngayon, mas alam mo na kung ano ang kaya mong tanggapin at anong hindi mo na uulitin. Kasi may mga bagay, may mga taong dumarating sa buhay natin, may mga sitwasyon na nangyayari. Hindi ibig sabihin nun, forever yun sa atin. Dumarating sila para dumaan lang. Para mag-iwan ng lesson. At buksan mo yung mga mata mo. Dahil kung siya ay blessing sa'yo, darating yan ng siya lang, ng buong-buong siya lang. Wala kang magiging kahati. At doon pa lang sa iniwang ka niya, pagkatapos ng mga nangyari sa inyo, pagkatapos niyang sumakses, hindi siya ka-worth it habulin. Hindi siya ka-worth it bigyan pa ng atensyon. Doon pa lang sa pag-iwan niya sa'yo, klaro na yun na hanggang emergency escape ka lang niya. Tinikman ka lang niya dahil sa time na siya ay stress, bad trip, problemado at gusto niyang i-release yung galit na iyon. Ginamit ka lang niya. Yun ang totoo. So wag ka na mag-hope pa na baka may feelings siya sa'yo, baka piliin ka niya. Kasi kung may feelings naman yan sa'yo, darating ang time, hindi natin masasabi, darating yung time na siya mismo ang lalapit sa'yo. Pero ito ngayon, bigyan mo ng dignidad, ng self-love ang sarili mo. Babae ka. Dapat tayo ang hinahabol, hindi tayo ang humahapol. Marami pang lalaki sa mundo at hindi lang siya. DJ Maine, ang dali mo lang sabihin yan, wala ka naman sa sitwasyon ko. Well, tulad ng pinagdaanan mo, napagdaanan ko na rin yan at napagdaanan na rin yan ng mga ibang ka-vibes natin. Sa umpisa, oo. Mahirap talaga, ang daming question na mismo tayo ang hirap sagutin kasi hinang tayo eh. Di ba yung ikaw nga lang mag-chat ka sa taong gustong-gusto mo, naghahanap ka ng closure. Pero hindi ka nireplyan, hindi niya sinagot yung tanong mo. Di ba mas lalong nakakabaliw? Mas lalong umiikot yung mundo natin doon sa taong yon. Na bakit hindi siya sumasagot? Ano ba? Ano bang naging problema? So ngayon, gawin mo itong turning point, baliktarin mo. Ikaw naman ang lumayo sa kanya. Nang sa ganon, maisip niya, bakit hindi na nagpaparamdam sa akin si M? Samantalang parang kamakailan lang. Siya ang naghahabol, siya ang nagtatanong. So siya ang makukurious ngayon. Babaliktad ang sitwasyon. Kaya number 1 gawin mo, acceptance.
Pag inaccept mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, itong sa inyo ni Archie, magkakaroon ka ng peace of mind. Ang sarap mabuhay ng hindi ka nag-overthink, lalo na kung hindi naman ito deserve para ika-overthinkan. Dahil yung mga ganitong lalaki, hindi yan pinanghihinayangan. Isipin mo nangyari nga yang sa inyo na siya ay may karelasyon. What if ikaw yung nandun sa sitwasyon? Ibig sabihin, kaya niya rin gawin sa'yo. Kaya hindi siya deserve ng pagmamahal, ng atensyon mo, ng init na kaya mong ibigay ng todo-todo. I-preserve mo yan dun sa taong deserve ka at mamahalin ka ng buong-buo nang wala kang kahati. Sometimes we hold on to moments, not the person. Naguguluhan lang tayo pero yun talaga ang totoo. And tandaan mo, hindi mo pwedeng burahin yung gabi. Pero, sabi ko nga, pwede mo siyang gawing aral at turning point. Yung init na ibinigay niya sa'yo nung gabing iyon, kaya mo ring ibigay sa sarili mo. Pero, this time, mas matagal at mas totoo. Healing doesn't mean forgetting. It means remembering without pain. Maraming salamat, sa pag-confess mo kay DJ Main at sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. At sana, kung ganyan din kayo, kamartir, katulad ni MO na pagdaanan o pinagdadaanan nyo yan ngayon, sana kahit papano nakatulong ako sa inyo to open your mind kung ano ba talaga ang deserve ninyo. Dahil lahat tayo ay deserve mahalin at lahat tayo ay kay value. At di natin kailangan ng validation ng ibang tao para lang masabing kamahal-mahal tayo at kapili-pili tayo. Dahil tayo ang unang magmamahal sa sarili natin at tayo ang unang pipili sa sarili natin. Maraming salamat, Kaya naman sa mga nakikinig sa atin ngayon na baby ko, at mga ka-vibes natin, kung gusto nyo mag-confess kay DJ Main, pwede nyong ipadala yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Huwag kang mag-alala, secret lang nating dalawa yun. Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng confession mo. Hindi natin ichichika yan sa iba, kaya huwag ka na mahiyang mag-confess. Alam ko naman na ang tagal mo nang tinatago yan. Hindi mo ma-share sa friends mo dahil alam mong pagtatawa ng kanila. Kaya sa akin, safe na safe yan. At bago matapos ang gabi, maraming salamat sa lahat na nakinig sa atin ngayon. Mapa-YouTube livestream man yan, maparadyo yung mga nasa biyahe, mga super security guards, mga team bahay, bus terminals, convenience stores. Ayan yung mga OFW natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Imprint Customs, Pink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Vanity Lounge Aesthetics. At pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At bukas Tondo, mag-ingay. Bukas dadayo dyan si DJ Main. Oo, tayo ay mamimigay for Easy Kwarta promo. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ayan, so magkita-kita tayo dyan mga Tondo. At bukas tayo ay magkarinigan ulit sa main event, yung mga wildest and naughtiest experiences ng mga ka-vibes natin na nangyayari in reality. Samahan niyo ako 9:30 to 12 midnight yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama mo gabi-gabi. Siyempre ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo, DJ Main, for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. At para sa mga nakakaranas ng tulad ng nararanasan ni M, mga binigyan ng hope, tapos ginos, tinikman,
Tapos iniwasan. Ito yung may mga kwento na maganda lang sa simula. May mga tao na dumating lang para lang magpaalam din. At may mga sandali na kahit gusto mong ulitin hanggang alaala na lang. Ito para sa inyo. Here's Huling Sandali by December Avenue.